Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Get the Gringo. Gato madre! Nagsimula ang eksena sa pagpapakita sa dalawang kriminal na nakasuot ng clown costume. Sila ay nagtatangkang makatakas sa mga pulis. Habang hinahabol sila ng mga ito, ang isa ay nasugatan sa backseat, ang kanilang kotse ay lumihi sa kalsada patungo sa border ng Mexico. Nang malapit na sila sa pader ng hangganan, ang driver na magnanakaw ay naghanap ng paraan upang makatawid sa kabilang bakod. Malalaman natin na ang mga tumutugis sa dalawang magnanakaw ay ang mga US Border Patrol, at sa kabila ng bakod ay ang Mexican Federal Police. Upang tuluyang makatakas ay balak ng driver na paliparin ang kanilang sasakyan gamit ang rampa na malapit sa bakod. At nang ang sasakyan nila ay nag-crash at lumapag sa Mexican border, wala na silang nagawa kundi sumuko na lamang. Noong una, sina Officer Vasquez ng Mexican Federal Police at si Bill ng United States Border Patrol ay nagkasundo na ang custody ng magnanakaw ay mapupunta sa mga Amerikano. Ngunit nang mapansin ni Vasquez ang bag ng pera sa backseat, ay binaliwala niya ang deal nila ni Bill, at ninais na nitong mapunta sa kanila ang custody ng mga kriminal, dahil sa Mexican border sila nahuli. Nang malaman ito ni Bill ay labis itong nainis ngunit wala na siyang magawa kundi umalis na lamang. Samantala, makikita naman ang dalawang cowboy sa di kalayuan na nagmamasid sa mga nangyayari. Habang nasa sasakyan, pilit na inaalam ni Vasquez ang pagkakakilanlan ng isa sa magnanakaw, ngunit hindi nito sinasabi ang tunay niyang pangalan, kaya pinagsasampal niya ito. Dahil dito ay pinangalanan na lamang siyang Gringo. Si Vasquez at ang kanyang kasama, si Romero, ay kinuha ang pera at dinala nila si Gringo sa headquarters kung saan kinuha na nito ng fingerprint ngunit hindi nila mabasa ang mga ito. Dinala nila si Gringo sa isang holding facility pagkatapos maproseso ng kanyang mga papel, kung saan sobrang sikip ng kulungan at makikita pa na armado ang ibang mga detainee, na tila walang regulasyon sa kulungang ito. Di nagtagal, tinangkang kuhanin ng kanyang sapatos ng isa sa mga preso ngunit pumalag siya dito kaya pinagtulungan siyang bugbugin ng mga tauhan nito. Kasunod nito, ang mga preso ay sinabihan ng warden na dadalhin sila sa El Poblito ang pangunahing bilangguan. Hindi nagtagal, dumating ang isang opisyal ng konsulado ng Amerika na si Jack, at nagtanong tungkol sa bilanggong Amerikano, kung saan sumagot siya na mag-uusap sila mamaya at ayusin ang mga bagay-bagay. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon ni Gringo sa kulungan, naguguluhan siya nang makita niya na may mga tindahan, food cart, at tattoo shops doon. Ilang sandali pa ay napansin niya ang lalaking umatake sa kanya sa kulungan na pumasok sa banyo, at sinundan niya ito sa loob. Habang nakaupo ito sa bowl ay mabilis niyang hinila ang dalawang paa nito mula sa pintuan, na nagdulot ng pagtama ng ulo nito sa bowl, agad itong nawala ng malay. Kinuha niya ang kanyang baril at mga gamit, itinago niya ang baril sa ibabaw ng banyo, at tumakas dala ang kanyang pera at isang mamahaling relo. Pagkatapos ay bumalik siya sa looban, kung saan nagkalat ang mga bilanggo sa sahig habang natutulog. Sa sumunod na araw, ang mga detainee ay dinala sa recycling facility ng bilangguan upang magtrabaho, kung saan si Gringo ay nilapitan ng ilang armadong gwardya at nang tangka itong lalaban ay agad siyang inatake ng mga ito. At habang hawak siya ng mga lalaki ay kinuhanan siya ng dugo ng isang nurse para sa isang sekretong eksperimento. Nang maglaon, nakita niya ang isang lalaki na naka-bathrobe at dalawa sa kanyang mga tauhan sa isang penthouse. Naisip niya na malamang na sila ang namamahala sa lugar na ito. Sa loob ng kulungan, nalaman niya na mabibili ng pera ang panandaliang kalayaan sa loob. Kaya gumawa siya ng plano, sinimulan niya ito sa pagbibigay ng pera sa guard pagkatapos ay nagmasid-masid siya. Si Gringo ay nakihalubilo sa karamihan, at dito niya nabuo ang una niyang misyon, tinarget niya ang pera na nakatago sa drug den ng mga preso na nasa isang garapon.
Sa una ay nagnakaw siya ng isang bote ng mantika at ginamit ito sa pamamagitan ng pag-spray sa paligid ng isang food cart. Nang simulan niya itong sunugin ay nagkagulo ang mga taong naroroon, at dito ay nakakuha siya ng pagkakataon ng iniwan ng bantay ang pera sa loob. Nagawa niyang makuha ang pera, at umalis habang ang lahat ay nagmamadali upang patayin ang apoy. Samantala, isang 10 taong gulang na batang lalaki ang lumapit sa kanya habang pinapanood niya ang pagkasunog ng kariton, at humingi ng sigarilyo sa kanya. Nang tumanggi si Gringo, sinabi ng bata na nasaksihan niyang kinuha niya ang pera sa loob, at binantaan siyang isusumbong kung hindi siya nito bibigyan ng sigarilyo. Ang batang lalaki ay nakatira sa bilangguan kasama ang kanyang ina, at sinasabi nitong espesyal siyang bata. Sinabi rin niya na ang sinumang may sapat na pera ay maaaring manirahan sa loob ng bilangguan kasama ang kanilang pamilya. Ibig sabihin, ang mga hindi bilanggo ay malayang pumunta at umalis doon ayon sa kagustuhan nila. Habang nag-uusap sila, nakita sila ng nanay ng bata at nahuli ang bata na naninigarilyo, at pinauwi agad siya nito sa bahay. Kasunod nito, binisita ni Jack si Gringo, at nag-alok na tulungan siya sa paglabas mula sa bilangguan, basta sabihin nito ang buong impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit si Gringo naman ay hindi pa rin ibinubunyag ang kanyang identity at hindi pa rin ito inaamin ang buong nangyari sa kanyang nakaraan, at sinabi din ito na wala siyang ginawang mali. At dahil sa kanyang mga narinig, alam ni Jack na si Gringo ay isang profesional na manloloko, dahil nagawa din itong mawala o hindi ma-detect ang kanyang fingerprint. Dahil hindi sila magkasundo, kaya napagpasyahan nila na wag nang ituloy ang kanilang deal dahil na rin hindi nila mapagkatiwalaan ang isa't isa. Ngunit bago umalis si Jack ay pinangako nito na aalamin nito ang katotohanan tungkol sa kanya. Sa ibang eksena, kinausap ni Gringo ang isang lalaki na nagngangalang Colonel, na siyang ahente ng real estate ng bilangguan. Siya ay kumuha ng isang maliit na kwarto kung saan maaari siyang makapagpahinga ng maayos. Pagsapit ng gabi, ang pinakamataas sa bilangguan ay naglunsad ng isang marangyang salo-salo para sa mga espesyal na bilanggo. Hindi lang ito basta-basta na party dahil mayroon din silang mga babae na nagseserbisyo sa kanila. Sumilip si Gringo sa bintana, at nakita niya ang warden ng mga bilanggo. Ilang sandali pa ay nakita niya ang ina ng bata na isa pala sa mga babaeng naroroon. Lumapit ito kay Gringo at nabigla siya nang sinampal siya nito. Kinaumagahan, binarilang isang bilanggo sa looban, dahil sa pagtatangka nitong tumakas, na nagpapakita na ang pagtakas ay hindi isang opsyon dahil siguradong may kalalagyan ka. Nang lumapit ang bata kay Gringo, pinag-usapan nila kung paano nagtatrabaho ang ina ng bata para kay Javi, ang hari ng bilangguan. Ipinaalam din niya na si Caracas ay kapatid ni Javi, at si Colonel naman ay ang kanyang pinsan. Si Javi ay may kontrata sa mga awtoridad, at maaaring umalis kung kailan niya gusto. Ngunit kahit na ang hari ng bilangguan ay dapat bumalik upang tapusin ang kanyang termino. Nang tanungin niya ang bata tungkol sa pagiging espesyal nito na binanggit niya noong nakaraan, at ang pagkuha nila ng sample ng dugo mula sa kanya, hindi makasagot ang bata tungkol dito. Samantala, hinanap ni Jack si Officer Vasquez at ang kanyang partner, para malaman pa ang tungkol sa kaso. Natagpuan niya ang mga ito sa isang kabaret habang pinalilibutan ng mga babae, kaya naghinala siya. Sa ibang eksena, makikita ang bata na nakikipag-away sa isa pang bata, habang tuwang-tuwa na nanunood ang ibang mga kabataan sa kanila. Kasalukuyan namang naglalakad sina Javi at Caracas sa di kalayuan, at nang makita ang kaguluhan, inutusan ni Javi ang kanyang tauhan na awatin ang mga ito. Samantala, napansin naman ni Gringo ang pagkuha ng batang lalaki ng patalim sa kanyang damit, at sinundan sila, na tila papatayin si Javi habang naglalakad palayo ang mga ito. Kinausap siya ni Gringo, nagtataka kung bakit gusto niyang patayin ang lalaki. Pagkatapos ng isang emosyonal na pag-uusap, isiniwalat ng bata na pinatay ni Javi ang kanyang ama, upang kuhanin ang kanyang atay. Lumalabas na si Javi ay may pambihirang uri ng dugo, at ang kanyang ama lamang ang may kaparehas na uri nito. Dahil din dito ay sinusuri nila ang lahat ng mga bilanggo para malaman kung may kaparehas pa ito sa kanila, ngunit sa ngayon,
ang bata at ang kanyang ama lamang ang tanging kaparehas nito. Ito ang dahilan kung bakit ang bata ay espesyal. Kaya inaalagaan din siya ni Javi para magamit niya ang kanyang atay kapag kailangan na nito ng bago. Sa kabilang banda, ang impound yard kung saan naroroon ang ginamit na kotse ni Gringo ang susunod na pupuntahan ni Jack. Pagdating doon ay nakita niya ang dalawang cowboy na ipinakita sa simula ng pelikula na naghahalungkat sa sasakyan upang hanapin ang iba pang ninakaw na pera. Tinutukan siya ng baril ng mga ito noong una, ngunit kinumbinsi niya ang dalawa na babayaran sila nito ng malaking halaga ng pera kung tutulungan siya ng mga ito na hanapin ang bag ng pera. Sa ibang eksena, makikitang nagho-host si Javi sa isang wrestling match, kung saan nanood sina Gringo at ang bata. Ilang sandali pa ay dumating din ang ina ng bata, at inanyayahan si Gringo na uminom ng isang beer, ngunit ang opisyal ng bilangguan ay ipinatawag si Gringo dahil mayroon siyang naghihintay na bisita. Dumating ang mga opisyal na sina Vasquez at Romero upang alamin kung saan nanggaling ang pera, at kung sino ang may-ari nito. Tinangkapan nilang takutin si Gringo, ngunit sa halip na matakot ay sinabi nito sa kanila na ang buhay nila ang nasa panganib, at dapat na silang magtago. Kinabukasan, gumawa sina Gringo at ang bata ng isang plano para makaganti sa mga tauhan ni Javi, na kinabibilangan nina Carnal at Carlos. Dumaan ang bata sa kanila, at sinadya nitong ipakita sa dalawa ang mamahaling relo na ninakaw ni Gringo. Nang mapansin ito ni Carlos, hinabol niya ang bata sa eskinita. Sinamantala naman ni Gringo ang pagkakataon at dinukutan niya si Carnal. Pagkatapos, nakita siya ng ina ng bata, at inimbitahan ito para sa isang beer. Nagkwentuhan sila tungkol sa dati nilang mga partner sa buhay, isinalaysay ni Gringo kung paano inagaw ang kanyang asawa ng kanyang kasosyo sa negosyo, na si Reginald Barnes, at kung paano tumstigo si Barnes laban kay Gringo sa korte, na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong noon. Samantala, ikinwento naman ng babae sa kanya ang tungkol sa kanyang yumaong asawa na mayroong Bambi blood, isang 1 in 500 million blood type, na namana din ang kanyang anak. Nangako naman si Gringo na aalagaan nito ang kanyang anak. Samantala, pumunta si Caracas kay Carnal upang kolektahin ang mga pera na kinita nila, ngunit inabutan niya ito na nakahay sa droga. Sinabi niya kay Caracas na may kumuha ng pera, ngunit hindi siya mapagkatiwalaan ni Caracas dahil labis ang pagkahay nito, kaya sinabihan siya ni Caracas na kailangan niyang mabawi ang nawalang pera kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Siya ay nagtungo sa bahay ng bata kasama si Carlos dahil pinaghihinalaan niya ito na ang bata ang kumuha ng pera, kung saan nagwala ito at brutal na binugbog ang bata, habang ang kanyang ina ay walang magawa at umiiyak sa isang tabi. Nang hindi niya mahanap ang kanyang pera, pinagbalingan naman niya ang babae. Samantala, si Gringo na nakatambay sa looban, ay nakita ni Carlos. Dito ay alam na ni Gringo ang posibleng mangyayari, kaya tumakbo siya patungo sa banyo kung saan nakatago ang baril na kinuha niya kanina sa isa sa mga gangster. Inikutan niya si Carlos at nang makakuha ng pagkakataon ay pinagbabaril niya ang lalaki. Sa kabilang banda, si Caracas ay dumating sa bahay ng bata at inabutan niya doon si Carnal na sinasaktan ng ina nito. Nag-away silang dalawa, at nang malapit na siyang masukol ni Carnal, sakto namang dumating si Gringo at iniligtas niya si Caracas. Pagkatapos, dinala si Gringo sa isang holding cell, dahil sa pagkakaroon nito ng baril at pagpatay kay Carnal. Ipinaliwanag naman ni Gringo kay Javi kung paano niya nailigtas sina Caracas, at ang bata na napakahalaga sa kanila. Nang malaman ni Javi na alam ni Gringo ang tungkol sa liver ng bata, nagpasya siyang huwag itong patayin at alamin ang buong pagkatao nito. Nang maglaon, nakatanggap si Gringo ng tawag sa telepono mula kay Jack, na nag-aalok na tulungan siyang hanapin ang pera bago maging huli ang lahat, kapalit ng pagbibigay nito sa kanya ng kalahati ng halaga ng pera. Sa halip, pinuntahan ni Gringo si Caracas, at ipinaalam sa kanya na ninakaw ni Vasquez at Romero ang $2 milyong na pera na nagmula sa kanya. Nilinlang niya si Caracas para maibalik ang kanyang pera, at humingi lamang siya ng 10% nito. Sa kasamaang palad para kay Caracas, ang may-ari ng pera, na si Frank Fowler, ay nahuli na pala ang dalawang tiwaling pulis, dahil ito kay Jack na nakipagtulungan sa dalawang cowboy kanina. Sinabi ni Frank na $4 milyong ang lahat ng pera,
ngunit natuklasan lamang ng kanyang mga tauhan ay 1.7 milyon. Ilang sandali pa ay dumating naman ang mga tauhan ni Javi para patayin si Vasquez, ngunit sinama na rin nilang patayin ang lahat at sinamsam ang pera. Samantala, sina Gringo, ang bata, at ang kanyang ina ay tinambangan sa bakuran ng bilangguan ng tatlong cowboy. Lumaban naman si Gringo, at pinatay ang dalawa sa mga ito at ang bantay sa itaas. Ang huling cowboy ay naghagis sa kanya ng granada, ngunit ibinalik niya ito sa kanya, dahilan para sumabog ang cowboy. Nakaligtas naman silang tatlo sa kaguluhan ngunit ang karamihan ay nadamay. Pagkatapos nito, nagbanta si Javi na papatayin niya si Gringo kung hindi niya ibubunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Inamin ni Gringo ang kanyang pangalan bilang si Reginald Barnes sa pagkakataong ito, dahil alam nilang pareho na hindi ibibigay ni Frank ang kanyang pera, nag-alok si Gringo na siya ang papatay dito kapalit ng kanyang kalayaan. Pumayag naman si Javi, at sinabihan siya na layuan ang bata at ang kanyang ina. Pagkatapos makipag-deal kay Frank, binigyan ni Javi si Gringo ng driver's license, at nagpadala ng 2 hitmen para patayin siya. Hindi nagtagal, ipinaalam ng warden kay Javi na plano na ng gobyerno na isara ang bilangguan, dahil sa barilan na naganap. Kinonsulta niya si Caracas saglit, at dahil nakaramdam siya ng panghihina ng mga nakaraang araw, pakiramdam niya ay kailangan niya ng may transplant ang bagong liver sa kanya. Kaya nagpasya siyang gawin na ito bago pa man mahuli ang lahat. Samantala, nakarating na si Gringo sa border, gamit ang isang peking ID, ay nakakuha siya ng trabaho bilang isang sekretarya. Tinawagan niya si Thomas Kaufman, isang mayamang negosyante, at sinabi niyang siya si Clint Eastwood, at nag-set up siya ng isang meeting dito. Kasunod nito, sinundan niya ang mga hitmen ni Javi at naglagay ng cheeseburger sa muffler ng kanilang sasakyan, at nang huminto sila para tignan ito ay agad niya silang pinatay. Samantala, ang ina ng bata ay nakita ang doktor ni Javi na bumisita dito, kaya natakot siya dahil nagpapahiwatig ito na malapit na ang transplant. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan, itinago ang bata sa isang butas sa dingding, at inutusan itong manatili doon hanggang sa matapos ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Javi at itinali siya sa isang madilim na silid. Sinaktan nila ito upang ilabas ang kanyang anak, ngunit nagmamatigas ang babae. Hanggang sa napansin niyang dumating ang kanyang anak upang iligtas siya. Ngunit habang nakatayo ito sa di kalayuan, ay naglabas ito ng patalim at ambang isasaksak sa kanyang tagiliran kung saan nakapwesto ang kanyang atay. Ilang sandali pa ay sinaksak nito ang sarili ng ilang beses, sa pag-asang maililigtas ang kanyang ina. Agad naman nilang kinuha ang bata at mabilis na dinala sa nurse station upang masagip ang kanyang atay. Nagpasya naman silang magsagawa ng isang operasyon mamayang gabi, kapag stable na ang lagay ng bata. Sa ibang lugar, patuloy si Gringo sa kanyang misyon, tinawagan niya ang representative ni Frank, at tinanong kung maaari ba siyang makipagnegosyo kay Frank, para mapalabas ito sa kanyang lungga, habang nagpapanggap siya bilang si Kaufman. Pagkatapos mapag-isipan ng alok nito, naisip ng lalaki na ang pakikipagkita sa isang matagumpay na negosyante ay kapaki-pakinabang para sa kanila, at pumayag siyang makipagkita sa kanya sa susunod na araw sa opisina ni Kaufman. Nang maglaon, kinumbinsi niya si Frank na hayaan si Kaufman sa pakikipag-deal sa narcotics. Kinaumagahan, dumating si Gringo sa gusali kung saan gaganapin ang meeting na may dalang payong, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Reginald Barnes, at nagpanggap na kanang kamay ni Clint Eastwood. Nang magkita sila ni Kaufman ay agad niya itong pinatay at itinago sa banyo, pagkatapos ay ipinaalam niya sa sekretarya nito na papunta na si Mr. Eastwood at 2 kasamahan nito. Nang dumating si Frank at ang kanyang kanang kamay, inakala ng sekretarya na sila ang tinutukoy na tao na paparating, kaya pinayagan silang pumasok. Pagkatapos ay nilinlang sila ni Gringo sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa isang painting na nakasabit sa dingding. Bago umalis ay naghulog siya ng 2 granada sa ilalim mismo ng kanilang mga paa na naging dahilan ng kanilang tiyak na kamatayan. Siya ay tumakas habang nag-activate naman ang mga sprinkler sa gusali, kaya ginamit niya ang kanyang dalang payong.
Samantala, pinuntahan ni Gringo si Jack kung saan inabutan niya ito sa isang bahay aliwan, iginapos siya ni Gringo sa isang upuan at sinimulang tanungin ang lalaki tungkol sa pera. Ngunit mabilis niyang sinabi na ooperahan na si Javi sa kulungan, at isasara na rin ang kulungan sa gabing yon. Ibig sabihin ay hindi na niya makikita ang pera niya kung hindi siya magmamadali. Matapos malaman ang lokasyon ng kanyang nabanggang sasakyan, kinuha nito ang badge at baril ni Jack at nagmadaling lumabas ng silid. Sa bilangguan, handa nang sumalakay ang humigit kumulang 200 militar at mga special force sa El Poblito Prison upang i-shutdown ang bilangguan. Habang papasok ang militar sa loob, sumiklab ang mga kaguluhan. Samantala, si Javi ay kasalukuyang sumasailalim sa operasyon, habang si Caracas at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa surgical room. Dumating naman si Gringo at pumasok sa loob gamit ang badge ni Jack, at sinubukang hanapin si Javi. Hindi naging madali para sa kanya ang paghahanap dito sa kabila ng labanan na nagaganap. Nang makita niya ang mga cash bag sa isa sa mga gusali, napilitan siyang gumawa ng isa sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ito ay ang kunin ng pera at tumakas, o manatili at iligtas ang bata. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, pinili niya ang pangalawang pagpipilian, at nagmadaling pumunta sa operation room. Sinubukan siyang pigilan ni Caracas sa pamamagitan ng pag-hostage sa ina ng bata, kung saan nagkaroon ng matinding tensyon. Nang akma niya ng babarilin si Caracas ay tinutukan siya ng baril sa ulo ng isang nurse. Ngunit ang totoo ay nagpanggap lamang ang nurse upang magkaroon ng pagkakataon si Gringo na barilin si Caracas. Agad nilang isinakay ang bata sa isang ambulansya, at mabilis na kinuha ni Gringo ang kanyang pera. Tumakas silang nakabalat kayo bilang mga medic, at iniwan si Javi na walang malay at tuluyang namatay. Makalipas ang ilang araw, kinuha na ni Gringo ang natirang $2 milyong na nakatago sa kanyang sasakyan sa impound yard. Sila ay tumakas patungo sa isang magandang beach, kung saan sila ay namuhay ng payapa at walang pakialam. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang Gringo. At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.